Hello guys, so this is Dave Vallejos. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano ninyo i-navigate or gamitin nyo yung mga Kaiser portal natin. So, by the way, lahat po tayo ng mga plan holder ng Kaiser, meron po tayong tinatawag na OPMS or Online Policy Management System. Diyan po natin, no? Dahil paperless na po tayo, unlike sa mga ibang mga insurance company, nagbibigay pa sila ng papel, no, ng mga folder. So sa atin po is pure paperless na. So online na po, madadownload na po natin anytime pag nawala yung copy natin or policy natin sa papel, pwede natin i-download ulit dito sa ating portal. So ang purpose po na meron tayong online policy management system is to download our current bill. So makikita po natin doon yung ating kung magkano yung ating hinuhulugan, no, kung monthly ba tayo, semi-annual, quarterly or annual. Kasi pag nag-annual po kayo, ipa-change niyo po siya ng annual, makaka-discount po kayo ng 2 months. So malaki po yung maliles sa inyo. Pag mag-semi-annual naman po kayo, makaka-discount kayo ng almost 1 month. So from monthly, pwede niyong ipa-change yung mode of payment niyo kaagad. And then, pwede niyo ding ma-view yung inyong payment history, no? So kung pumasok na po ba yung ating mga payments, and then niyo po rin mada-download yung inyong individual contract provision. Po yun po yung mga policy natin. And mada-download nyo rin po yung inyong Kaiser card or yung benefit card na ipapakita natin sa hospital, no? And then at the same time makikita nyo rin po diyan yung mga accredited natin na hospitals, no? At saka dental clinics dito po sa portal natin sa Kaiser. So sige po, i-try po natin, no? Mag-login po tayo sa ating Kaiser account. So una, pupunta ka muna dito sa inyong website. So www.kaiserhealthgroup.com. Kaiserhealthgroup.net, no? So www.kaiserhealthgroup.net. So makikita niyo rin po 'yan sa website ninyo, no? Punta lang po kayo dun sa email ninyo, i-type niyo lang po yung Kaiser OPMS kung nag-email na si Kaiser. So kung wala pa po kayong account na nare-receive sa Kaiser, i-click niyo lang po itong uh, click here, no, sa lost password. So don't have username and password. So pwede niyong hingin yan kay Kaiser. Ang kailangan lang po dyan is yung application number po ninyo sa Kaiser, which is pwede niyong mahingi sa sponsor ninyo or i-chat niyo lang po ako, no, para mabigyan ko kayo ng yung application number kung hindi niyo siya alam. So yung username po natin sa Kaiser is ito po yung email address natin na ginamit natin sa Kaiser nung nag-apply tayo or sa IMG. And then yung password naman po is yung last 5 digits or 5 numbers, no, sa ating application number. So login po tayo diyan, no. So pag login po natin ng account natin sa ating OPMS, bubungad po sa inyo dito yung pangalan ninyo and then yung anong policy ninyo na kinuha sa Kaiser. Example po, no, ito policy po ito ng mother ko, no? So K100 and then ito po yung pangalan niya. And then makikita nyo po kung magkano po yung kailangan yung hulugan. So 59,321. So annual po yung mode of payment niya sa kanyang Kaiser. Discounted siya ng 2 months lagi dyan. So nakikita nyo kung kailan nag-start yung policy ninyo, no? And then kung ano yung mode of payment nyo dito and at the same time kung active ba or lapse ba yung status ng Kaiser nyo. Okay po? So be mindful po tayo, no? Dapat po naghuhulog tayo lagi sa ating Kaiser before the due date, no? So pag after due date po tayo naghulog, meron po tayong 30 days na grace period bago siya mag-lapse. So within that 30 days after ng ating due date, pwede pa tayo maghulog bago siya mag-lapse. Pag nag-lapse naman po siya, pwede mo siyang ipa-update or magpapa-redate ka po. So ibig sabihin ng updating, huhulugan mo yung mga buwan, no, na hindi ka nakapaghulog. Ang redate naman po is yung last payment mo at yung new payment mo, i-connect lang siya. So medyo hahaba ng konti yung 7 years mo doon. So magpa-assist ka po, no, sa sponsor mo po para ma-process ulit at ma-activate ulit yung Kaiser mo pag nag-lapse siya. Don't worry, hindi naman po yan siya mata-terminate. Kasi 2 years po yung consideration ni Kaiser pag hindi siya mahulugan. No, that's good thing about Kaiser. Very considerate siya about that one. And makikita naman po natin dito, no, yung ating payment history. So sa payment history, dalawang ano po yan siya, no? Ang makikita natin, merong posted at saka unposted. Yung mga posted, ibig sabihin, ito yung mga payment po na natanggap na ni Kaiser. Kasi po lahat ng payment natin dumadaan muna siya kay IMG kasi si IMG yung broker. So
pag nagbayad tayo, no, naghulog tayo sa ating savings, pag nasa unposted pa po siya, i-check nyo lagi ha. Pag hindi nyo pa na-check yung posted, wala pa dun yung payment nyo, i-check nyo yung unposted. So pag nandyan pa siya sa unposted, ifa-follow up nyo siya sa IMG para ma-remit nila or malagay nila, no, ipa-verify nila sa Kaiser, no, para papasok na yung payment mo sa Kaiser. Nakalagay na po dito, no, click here to verify unposted payments beyond 30 days. So pag beyond 30 days, no, wala pa sa posted yung payment mo, pwede mo na siyang i-follow up dyan. Okay? So don't worry, nakalagay dito no disclaimer. Rest assured that though your payment is not yet posted, kahit wala pa siya nakapost no sa OPMS, you still have the protection of your coverage, no, of your policy, and you can still continue the benefits, no, na meron ka sa Kaiser as long as you have the proof of payment. So kaya nga po dapat meron tayong screenshot, no, or mga resibo natin sa mga payment natin dito sa Kaiser. I hope that is clear kasi usually napaprocess po yan siya ng IMG going to Kaiser 14 to 30 days. No, yan po yung standard natin. Okay, so wag naman yung agad-agad. After 2 days or 3 days, tignan mo kaagad sa payment history. Papasok ka agad. Wala po yan siya dyan. So 14 to 30 days po yan. And then, kung ida-download mo naman po yung policy mo sa Kaiser, dito nyo po i-click yung individual contract. So sa individual contract, 10 pages po ito lahat. Okay? So nandito po nakapaloob kung ano po yung included po, no, sa inyong plan na binayaran, mga coverage, mga benefits, at ano yung mga exceptions. So 30 pages pala po ito lahat. Ito po yung folder na binibigay at hinihingi ng mga plan holder. Sabi nila, saan daw yung policy? Kailangan nilang makita yung policy. Ito po yun, no? Da-download nyo lang po dito. So pwede nyo po itong i-print para hindi na po kayo magbayad. Okay? So kayo na po mismo ang magpiprint dyan. Alright? So meron din tayong tinatawag dito na schedule of benefits. So ang schedule of benefits naman po, dito mo makikita din kung ano yung included sa plan mo. Kung magkano din yung budget sa'yo. Ayan po, no? So room and board kung magkano. At the same time, nakikita mo rin, no, kung magkano po yung inyong mga coverage sa inyong mga physician, surgeon. Ayan. At ano yung kasama sa ating annual physical exam pag nagpapa-APE tayo. Kasi libre lang po ito pag naka 1 year ka na. Chest x-ray, stool examination, routine urinalysis, CBC, ECG for above 35 years old. Okay? Physical exam. Dental benefits naman po, nandito po yan lahat kung ano po yung kasama. No? And kung magkano po yung budget sa atin, sa ating mga Kaiser. Ayan. And example po, no? Meron tayong mga plan holders na hindi na nila makontinue yung Kaiser nila at gusto na nilang terminate yung plan nila, ito yung pong makukuha yung cash value, no? So pag nasa 1 year pa lang po kayo, wala po kayong makukuha diyan. Pag nasa 2nd year kayo, ito yung pong makukuha mo sa K100. 3rd year, 4th year, 8th year, 10th year. Okay? So sayang naman po, no? Ituloy po natin yung Kaiser natin kasi konti lang po yung babalik sa atin diyan pag ipapastop natin kasi po, no, covered po tayo ng ating insurance at healthcare dyan. And yung bonus po natin, ito po yung idadagdag sa ating maturity. So, during maturity, 85% ng nahulog mo, ibabalik sa iyo pag no hospitalization claim. So, kung hindi ka na-admit sa hospital, ang ginamit mo lang is APE tsaka dental. So, yun, may bonus ka po within 7 years pag hindi ka na-admit sa hospital. Okay, so I hope that is clear, no? And then itong benefit card, i-download nyo po sa cellphone nyo. Ito po yung ipapakita natin sa mga private hospitals na accredited po ng Kaiser. So ayan po siya, 'di ba? So dito po natin makikita, no, na dito sa ating mga plan, dito po natin makikita yung ating name, policy number, at kung ano yung mga contact numbers ni Kaiser. So ayan po, no? And then dito din po natin makikita kung magkano po yung mga coverage natin. At ano yung mga hindi kasama. So example, yung mga outpatient, no? At saka pre-existing, not covered. Maternity, not covered. Okay? So alam po natin, no, kung ano lang yung limit ng ating plan. Kasi yung mga pre-existing tsaka maturity after 7 years pa po siya.
And then dito po tayo magpa-file kung magpapaschedule po tayo ng annual physical exam, no? And then dito po yung mga accredited dentists, hospitals natin at saka mga clinic. So dito po natin makikita. So example po sa accredited hospital, ita-type nyo lang po dyan, no? Or titignan nyo lang po dyan. Ayan, pwede nyo palang i-print yan. And then pwede din po dito. Pwede din po dito ninyo tignan sa My Heart. So itong heart, ito po yung support, no? Diyan yung makikita. Yung mga ano natin, accredited hospital sa taas. Hospitals. Ayan. So i-type nyo lang po yung lugar ninyo. Example ako, no? Sa province namin sa Davao. So sa province namin sa Davao, dito po natin makikita yan. Ayan, so lalabas po dyan kung ano po yung mga coverage po natin. So yan po yung makikita nating mga hospitals na coverage natin sa Davao. Okay? So I hope that is clear, no? Naka-follow po tayo dyan. Ayan, so always po nating maging updated po tayo lagi, no, sa ating OPMS at wag po nating hayaan na mag-lapse itong Kaiser. At least po naka 1 year ka po sa Kaiser para po magamit nyo po, no, yung mga benefits nyo dito at maka-annual physical exam kayo at yung dental benefits natin. So pag at least 1 year kung naka-monthly ka, kumpletuhin mo yung 12 months. Pero pag nagpa-change ka ng annual or annual yung mode of payment mo, magagamit mo kaagad siya. So thank you po guys. No? I hope that is clear and pag may question po kayo, no, mag-chat lang po kayo sa akin.